Tandaan nyo mga brother ha, ang pagko-collect ng laruan hindi minamadali. Kung saan lang yung kaya ng budget nyo, huwag nyong pipilitin bumili ng laruan tapos at the end, wala naman din kayong pangkain o pangbili ng mga kailangan para sa pamilya nyo. Toys are for everyone. Walang pinipiling edad ang laruan. Basta masaya ka sa laruan mo, go for it, i-collect mo. Mga brother, saan aabot ang 1K mo? Alam ko, marami sa inyo ang namomroblema, nagtatanong kung papaano ba ako makakapag-start mag-collect ng laruan. Kakaunti lang naman ang pera ko. Mga brother, lahat ng mga tanong nyo, susubukan ni Panga gawan ng linaw. Tutulungan ko kayong makapag-collect ng laruan sa halagang 1,000 pesos and below. Ang unang tanong, ano ba yung laruan na gusto nyong i-collect? Iba't iba ang klase ng mga kolektor, mga brother. Ayon sa experience ko, may mga gustong mag-collect ng mga laruan na nakakapagpaalala ng childhood nila. May mga gustong mag-collect ng mga laruan na anime. May gustong mag-collect ng DC, Marvel, Star Wars, napakarami. Horror, sports memorabilia, mga pang-display sa bahay na bagay sa kulay ng environment nila. Iba-iba. Sobrang iba-iba mga brother. May mga collector din na any lang. Kumbaga, kung ano yung maganda sa mata ko, yun yung bibilhin ko. Kung ano yung bagay sa kwarto ko, yun yung bibilhin ko regardless kung kilala ko sila o hindi. So, napakarami. Ngayon mga brother, hindi nyo kailangan sobrang mag-isip or mamroblema sa kung anong laruan i-collect nyo. Bakit? Kasi halos lahat ng bagay na nasa paligid nyo, merong laruan na related doon. Ngayon, depende na lang yon sa kung magkano at anong budget ang meron kayo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga linya ng iba't ibang klase ng laruan na mabibili nyo in less than 1,000 pesos. Magsimula tayo sa pinaka generic. Lahat naman tayo mahilig sa anime, mga brother. Sige, simulan natin sa isa sa mga pinakasikat na anime sa buong mundo. Dragon Ball Z, mga brother. Iba't iba ang linya ng Dragon Ball Z, mga brother. Ang kinagandahan dito sa anime na to, napakalawak na variety ng klase ng laruan. So ngayon, ipapakita ko lang muna sa inyo kung ano yung meron si Panga dito sa toy store natin na pwede nyo bilhin in less than 1,000 pesos. Dragon Ball Z, mga brother, meron tayong iba't ibang klase ng DXF. Ito, yan, mga Dragon Ball Z to. Napakaganda. Yan. Siyempre, hindi pwede mawala si Goku. Itong dalawa na to is Bandai. And then, ito si Son Goku is Ban Presto. Yung ganitong klaseng Goku, nag-range siya ng nasa around 700 pesos hanggang 500 pesos. Pwede na kayo mag-collect ng ganitong klaseng Dragon Ball. And itong linya ng Bandai na to, kung hindi ako nagkakamali, nasa ganung range din siya. Nasa around 800 to 500 pesos each. Ibig sabihin, kung mahilig kayo sa Dragon Ball o kahit sa anong laruan, pwede kayo maglaan ng kaunting halaga ng pera para sa collection nyo. Kunyari, sumisweldo kayo ng mga around 10 to 20,000 pesos. Ano ba naman na maglaan kayo ng 1,000 to 500 pesos na pera kada buwan para kada buwan bibili kayo ng laruan, di ba? Halos lahat ng klase ng anime merong laruan. Halos lahat. Siyempre, merong mga ibang anime na bibihira lang. Katulad ng One Piece. Ayan. Itong One Piece na to, mga brother, nagre-range lang siya ng around 600 hanggang 400 pesos. Si Ben Beckman. Ito ay linya ng DXF. Maraming ganitong klase ng One Piece figure. So, galing Demon Slayer, Attack on Titan, meron mga brother. Itong mga ganitong klase ng linya ng laruan ay usually ito yung mismong itsura nila sa mismong anime. Ngayon, merong mga collector ng anime o kahit anong figure na gusto nila medyo kakaiba yung itsura or cute. Dito ngayon papasok yung Q-Posket na line, mga brother. Napakalawak ng linya na to. Bakit? Kasi yun nga, ulitin ko lang, halos lahat ng series, anime, movie, laro, merong figure ng Q-Posket. Ito, tignan nyo to. Attack on Titan na Q-Posket. Medyo malaki lang yung ulo niya. Para siyang chibi style, pero ang chibi kasi maliit ang katawan. Ito, medyo normal yung katawan niya, tas malaki yung ulo. Lipat naman tayo sa ibang linya. Halos lahat ng klase ng horror, merong katapat na figure. Medyo mataas lang ang horror, pero may mga horror figure na mababa rin naman. Katulad nitong Walking Dead.
So, consider siya as horror. Ito ay gawa ng McFarlane. Itong Walking Dead na to, nagre-range siya ng 1,000 pesos hanggang 800 pesos each. Depende kung sinong character. So, may mga ganun din, mga brother, depende kung anong character at sino yung figure na hinahanap nyo. Panga, hindi kami mahilig sa horror eh. Meron ka ba dyang mga Marvel? Yes, mga brother. In less than 1,000 pesos, makakabili kayo ng mga Marvel figure na gusto nyo. Unahin natin yung mga Marvel figure na possible na nilalaro nyo ng bata kayo. Colossus na Toy Biz, mga brother. Ito ay vintage brand ng articulated figure ng Marvel Toy Biz. Itong mga ganitong klaseng Colossus nasa around 1,000 range hanggang 800 pesos lang siya. In less than 1K, mga brother, makakabili pa rin kayo ng mga Marvel figure na statue katulad nitong Spider-Man. Napakaganda nito. Ito ay Ban Presto. Ang line niya is Gokai. Ito po ay statue. Ang range nito is nasa around 1,000 pesos hanggang 800. Malaki to, mga brother, nasa around 8 to 9 inches. Tapos, formado na rin siya. Ang ganda ng forma niya. Napakaganda para pang display. Ito, meron din tayong new release ng Luminasta na Daredevil, mga brother. Ito ay nasa around 1,000 to 900 pesos na presyo. So, hindi kayo mamamroblema sa mga gusto nyong i-collect. Kasi lalo na kapag bagong collector pa lang kayo at ayaw nyo mapagastos ng sobra, gusto nyo munang testingin, pwede to. Sobrang pwede to. Pwede kayo mag-DC, mga brother. Katulad nitong Legends of the Dark Knight, Man-Bat, Premium Collector Series, mga brother. Yung mga ganitong klaseng figure, nagre-range lang siya ng mga 1,000 pesos lang din. Napakamura lang nito. Panga, ang tataas. Ang tataas naman ng mga pinapakita mo. Wala ba dyang below 500? Meron. Sa tandaan nyo, below 1,000 tayo. Maghahanap tayo ng mga laruan na pwedeng-pwede sa budget nyo. Pwede kayo mag-collect ng mga loose figure. Kasi yung mga pinakita ko na back-in-box, MISB, mas mataas ang presyo niya compare sa mga loose. So, ibig sabihin, malaki yung chance na used na siya. Pero syempre, may ibang collector na loose na pero maayos pa rin yung condition ng laruan. Katulad nitong mga DC figures, mga brother. Ayan, meron tayong Batman, Superman, The Flash. Marami pang iba. Kumbaga, binibigyan ko lang kayo ng sample kung saan aabot yung below 1,000 pesos na laruan nyo. Ito, mga brother, napakamura lang ito. Ang range ng mga ganitong klaseng laruan is nasa around 400 to 200 pesos lang. At take note, mga brother, ito ay authentic. Pero napakagandang pang display niyan kasi bakit? Kapag yung mga laruan na worth 300, 200, 400 pesos, pinagsama-sama nyo at same line, or same character, or same height ng figure, same color. Bahala kayo kung paanong tema gusto nyo. Sobrang ganda niyang tignan kapag sobrang dami na at magkakasama. Tandaan nyo, mga brother, ha, ang pagko-collect ng laruan, hindi minamadali. Kung saan lang yung kaya ng budget nyo, huwag yung pipilitin bumili ng laruan, tapos at the end, wala naman din kayong pangkain o pangbili ng mga kailangan para sa pamilya nyo. Ini-encourage ko kayo mag-collect, pero at the same time, kailangan mag-collect kayo habang nagiging responsible kayong tao doon sa mga bagay na kailangan yung mas i-priority sa buhay. Tandaan nyo yan, mga brother. Next tayo, panga! Gusto ko yung mga kakaibang figure, medyo kamukha mo, ganun. Meron tayo, mga brother. Familiar ba kayo sa Spawn na line ng McFarlane? Ito, meron tayong mga Spawn. Mga brother, napakamura lang nito. And at the same time, ito ay highly collectible. Itong mga Spawn na to na carded, nasa around range lang siya ng 900 to 400 pesos. Medyo mahaba ang range niya kasi depende sa character. Ito yung mga early release ng McFarlane na Spawn. Napakalawak ng variety ng McFarlane Spawn. So, meron tayong mga new release. Maraming new release na nasa less than 1,000 pesos lang. Panga, gusto ko yung mga katulad ng Dragon Ball na pinapanood namin sa GMA. Diba? Parang ako rin. Mga brother, meron tayong mga Lupin. Pwede kayo mag-collect ng Lupin in less than 1,000 pesos. Ito, napakaganda. 5 pieces na siya, mga brother. Complete set na. Diba? Complete set na siya. Ito, nasa around 1,000 pesos lang din to. Kala kayong hahanapin, i-display nyo na lang na ganyan. Meron pa tayong isang linya ng anime na napaka-cute tignan. Parang Q-Posket. Ito yung tinatawag nilang Panson Works. Yung Panson Works, mga brother, ito ay under ng Ban Presto. Siya ay vinyl made. Hindi siya katulad ng Q-Posket na PVC, pero ito ay highly collectible din. Dahil napaka-cute niyang tignan. Ganyan ang itsura niya. 4 na piraso ng Panson Works. Si Lupin, si Goemon, si Fujiko, at saka si Jigen. So almost complete na siya. Ang kulang na lang is si Detective. Pero yung Big 4, kompleto na. Ang presyo ng mga ganito, brother, nagre-range lang siya ng 1,000 hanggang 800 pesos each. Ito ay big scale ng Panson Works.
Works. Merong Panson Works na mas maliit dito, nasa range ng 600 to 300 pesos each. Depende sa condition at depende kung sinong character yung hinahanap nyo. Kayo mga brother, kung kayo ang tatanungin ko, ano yung mga gusto nyong i-collect na laruan, pero budget meal, kasi baka meron tayo or alam natin, pwede ko kayong tulungan. Hindi ko gusto yung mga yan. Gusto ko yung sobrang mura. Meron pa bang mas mura na makakapagpabalik sa akin ng kabataan ko? Meron pa ba? Meron mga brother. Siyempre, lahat naman tayo nagdaan sa Ultraman. Ang dami nitong Ultraman, mga brother. Itong Ultraman na to ay vinyl made. Soft vinyl siya. At the same time, karamihan ng mga ganito is made in Japan. Kung si Panga magbebenta, ito ay nasa range ng 150 pesos each hanggang 50 pesos. Gusto ko yung mga cute, yung pwede ring laruin ng anak ko. Tingnan nyo. Ito yung mga finger puppets ang tawag dito. So, nilagay siya sa daliri. Iba-ibang character to. Ito ay si Sato. Isa siyang character na nag-a-advertise ng drugstore sa Japan. Magkano ba yan Baka naman mahal ang isa niyan. Baka naman 500. Napakaliit lang mga brother. Sobrang mura lang yan. Itong mga finger puppet, depende sa kung anong character. Katulad na itong mga yokai. Nag-range lang siya ng 100 to 50 pesos each or lower. Okay? May mga nagbebenta ng gito 30, 20 pesos each. So, napakamura niya. Pero at the same time, kapag dinisplay nyo siya ng sama-sama, napakaganda niyang tignan. Ngayon, mga brother, para sa mga may hilig mag-Star Wars, meron tayong murang Star Wars. Ito yung tinatawag nilang 3.75 figures. Ang Star Wars, ang Kenner brand, ang Hasbro, dito nag-start, 3.75 figure. Ito ang pinaka-OG ng Star Wars figure, ang 3.75. Ito yung size na yon. Ngayon, ang 3.75 mga brother, napakalawak ng range ng value. Mayroong mga 3.75 na umaabot ng 5 digits, 4 digits. Pero dito tayo muna sa mga mura. Makakabili kayo ng 3.75 in less than 1,000 pesos. Ito po, ang isa sa mga figure na very, 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 very highly collectible. Yung mga gitong klaseng figure, like itong si Darth Maul, nasa range lang siya ng mga 800 hanggang 500 pesos. Depende sa kung magkano ang kuha ni seller, kaya kung magkano niya ibebenta, at depende sa anong variant ni Darth Maul. Okay, meron tayo klase ng mga battle droid. Yung ganitong klaseng battle droid, nasa 700 to 500 pesos each. Ano bang point ng ginagawa mo? Ba't mo pinapakita sa amin lahat? Mga brother, gusto ko lang ipakita sa inyo na toys are for everyone. Walang pinipiling edad ang laruan. Basta masaya ka sa laruan mo, go for it, i-collect mo. Basta ang pinaka-main point ng paglalaruan is dapat maging masaya kayo mga brother. Okay? Ito rin yung ginagawa kong vlog para sa inyo. Gusto ko maging masaya ang lahat ng kaibigan ni Panga. Yun lang yun mga brother. Huwag kayong magpaka-stress sa laruan. So, tandaan nyo mga brother, in less than 1,000 pesos, meron kayong mabibiling laruan na shoot na shoot para sa inyo. Kapag may mga tanong kayo, ilagay nyo lang sa comment section sa baba ng video para masagot ni Panga. Kayo lang mga brother, tandaan nyo, mahal na mahal ko kayo. Champion! Mwah!